Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more updates. Thanks and enjoy. Kabanata 161. Bumaba silang dalawa sa sasakyan at tumakbo hanggang sa harapan. Nang makita ito ni Cross Lixie ay nagbago ang mukha niya at agad niya itong binati. Nagulat siyang sinabi, Yuju, hindi ka ba pumunta sa komite ng partido ng munisipyo para sa isang pulong? Bakit ka bumalik? Nakita ni Yuji Shang ang mga ngipin ni Cross Lixie na may puot. Siya ay umungal, Cross Lixie, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Boom! Sa madaling salita, si Cross Lixie ay ganap na natigilan, at hindi makapaniwalang tumingin kay Yuji Shang. Tumingin ulit siya kay Levi, at mukhang tumatawag ito. Hindi ko inaasahan na natanggal talaga ako. Nag-react si Cross Lixie at gustong mag-quibble. Ang resulta ay itinabi ni Yuji Shang, umalis ka na. Hindi ko kailangang makinig sa anumang paliwanag. Alam ko lahat ng nangyari. Pagdating sa bulwagan, tumakbo si Yuji Shang kay Levi at nakangiting sinabi, Mr. Garrison, Mr. Logan, alam nating lahat ang tungkol sa nangyari. Una sa lahat, humingi ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng mga tauhan. Sinabi muli ni Yuji Shang sa mga tauhan, mula ngayon, dapat sundin ng lahat ang mga patakaran. Kung mayroon kang appointment, sundin ang appointment. Kung wala kang appointment, pumila ka lang. Ang sino mang magbubukas ng berdeng channel sa hinaharap ay magiging katulad ng pagtatapos ni Cross Lixie. Priority din ng sarili nating mga kababayan. Ayos ito. Sa pagkakataong ito, nagpalakpakan ang lahat. Itigil mo kaagad ang negosyo ng dalawang taong ito. Kung gusto mong hawakan, pumila ka na lang. Malamig na sabi ni Yuji Shang. Halos kumpleto na ang negosyo ng dalawang dayuhang ito. Ngunit si Yuji Shang ay personal na dumating sa computer, sinira ang data, ang lahat ay kailangang gawin muli. Ito ang gusto naming makita. Nagpalakpakan ang lahat. Inayos ni Yuji Shang ang isang tao na gagawa ng pamamaraan na napunit si Dale. Napatulala ang dalawang dayuhan, hindi inaasahan na magiging ganito katigas ang ugali nila. Lumapit si Yuji Shang at malamig na sinabi, kung hindi kayo humingi ng tawad, hindi ko kakayanin ang anumang formalidad para sa inyo. Ikaw ay aalis sa loob ng isang takdang panahon pagkatapos. Mag-isip ka. Nagkatinginan ang dalawang dayuhan at tuluyang yumuko ang kanilang mga ulo. Humingi ng paumanhin kina Levi at Dale, nagkamali kami. Ayos lang yun. Tanong ng dalawa. Kayong dalawa ay humingi ng tawad bilang paghingi ng tawad, ngunit hindi ko ito tinatanggap. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Levi. Kung nakatagpo ka ng ganoong tao, dapat kang i-deport. Pagkasabi ni Levi ay nagpalakpakan ang lahat. Oo, dapat i-deport ka. Ang pambubugbog ay mapupunit din ang mga formalidad. Dapat itaboy ang mga ganyang asshole. Tinawagan ni Levi si Fu Zujan at hiniling na tingnan ang resume ng dalawa. Ang pagsisiyasat na ito ay nagsiwalat ng maraming problema. Ang dalawa ay nagkaroon ng maraming problema, at maging ang mga pamamaraan ng pagpasok ay peke. Ito ay sapat na upang bumuo ng isang kondisyon para sa pag-alis ng bansa sa loob ng isang takdang panahon. Hindi nagtagal, nagpadala si Fu Zujan ng isang tao upang utusan ang dalawa na umalis ng bansa sa loob ng isang takdang panahon. Isang linggo ang deadline, kung hindi ay mapipilitan itong umalis ng bansa. Masama ang loob ng dalawa sa pag-alis ni na Levi at Dale. Sa huli, nakuha ni Dale ang kanyang hiling at matagumpay na natapos ang paglipat. Puno ng papuri si Dale sa pagganap ngayon ng kanyang manugang. Masyado kang matalino. Maaari kang direktang tumawag sa linya ng pamumuno at direktang malulutas ang problema. Napangiti si Dale. Natigilan si Levi. Diretsyong inutusan ko sila. Bukod dito, pagkabalik ng dalawang dayuhan sa kanilang tirahan, labis silang nagalit. Nagbabanta na tanggalin si Levi. Sa oras na ito, dumating ang isang puting lalaking nakasot at nagtanong, Trison, aalis ka ba ng bansa sa loob ng isang takdang oras? Kabanata 162. Ang taong ito ay si Charles, ang may-ari ng Fick Catering. Kara-rating lang ng kanyang dalawang nakababatang kapatid, na nag-iisip na manirahan sa lungsod, ngunit may nangyari ng hindi inaasahan. Sa oras na ito, natagpuan ng mga tao ni Charles ang balita. Ang taong nangbuli sa iyo ngayon ay ang asawa ng aking partner na si Sarah na si Levi. Malamig na sabi ni Charles. Kuya, kailangan natin siyang ipaghiganti.
Sina Treg at Tryson ay hinawakan ang kanilang mapupungay na mukha at marahas na sinabi. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Charles, mabuti naman, binubuli ka niya, binubuli namin ang asawa niya. Masyadong mainit ang figure ni Sarah, mag-aayos ako ng oras para matulog kasama siya bukas. Magsasama-sama kayo sa oras na iyon. Maghiganti ka sa pagpunta mo. Hoy, sina Treg at Tryson ay parehong nagpakita ng matamis na ngiti. Ayan yun. Bukas ng gabi ay aanyayahan ko si Sarah na lumahok sa pangalan ng isang piging, at pagkatapos ay lalasingan natin siya. Kuwit, sa susunod na araw, kakalabas lang ni Levi ng gate ng Oriental Garden. Naghintay talaga si West Junction sa pintuan. Hinihintay mo ba ako? Mukhang nagulat si Levi. Libre ka ba ngayong gabi? Iimbitahan kita sa hapunan. Dumating na ang sweldo ngayon. Dahil sa suporta ng mga dati kong kaklase, kumita ako ng malaki. Dapat kitang imbitahan sa hapunan. Napangiti si West Junction. Kumita ng buong 8 milyon ang West Junction noong nakaraang buwan sa komisyon mula sa 2 suite ni Levi, at iba pa. Nadama ni West Junction na hindi totoo. Bueno, sabihin mo sa akin ang address, at pupunta ako doon sa gabi. Tuwang-tuwa si West Junction nang pumayag si Levi. Ang lokasyon ay nasa Huanghao Hotel. Sige, nakuha ko. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sarah sa kumpanya ng balita na ang Fit Catering ay magdaragdag ng kooperasyon at magdaos ng hapunan para makasali si Sarah. Dahil sa sinseridad ni Fik sa kainan noon, pumayag kaagad si Sarah. At inimbitahan din ang sekretarya ni Sarah na dumalo para makilahok, na mas lalong nagpawala ng mga pagdududa. Sa gabi, sa VIP box ng Huanghao Hotel, pagkarating ni Sarah, nakita niyang maraming tao. Isa-isa silang pinakilala ni Charles, at lahat sila ay kapartner niya. Inaasahan nilang lahat na makipagtulungan kay Sarah. Halos mawala na ang pagiging maingat ni Sarah. Sa dinner party, lahat ng spirits ay ginamit, at pinag-isipan ni Charles na maging low-alcohol liquor si Sarah at ang sekretarya. Bagamat hindi mataas ang antas, hindi nila matiis ang pag-ihaw ng mga taong ito. Kaya tuwing humihigop ako, medyo nalalasing ako. Ngumiti si Charles at sinabing, Miss Logan, iba ang partner ko sa mga businessman mo sa Velador. Hindi sila masyadong hinamak. Nakita mo kung gaano nakakapreskong inumin. Si Charles ay bihasa sa psikolohiya at hindi siya aktibong hinihikayat na uminom. Kapag umiinom ang mga tao ng baso pagkatapos ng baso ng dayuhang alak, kailangan nilang bigyan ang kanilang sarili ng ilang mukha. Hindi nagtagal, nahihilo na uminom si Sarah. Puff. Matapos uminom ng ilang sandali, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Sarah, at nahulog sa mesa. Isang nakakatakot na ngiti ang ibinigay ni Charles. May napansin ding mali ang munting sekretarya ni Sarah, pero lasing na siya noon pa man. Matapos uminom ng kaunting alak, lasing na rin at nawalan ng malay ang munting sekretarya. Si Charles at ang iba ay nagpakita ng mga malabong ngiti. Uminom na pala sila ng matino na gamot bago uminom. Hindi alintana kung gaano karami ang kanilang inumin, sila ay talagang maayos. Tumawag si Charles, Treg Tryson, pwede ka nang umakyat. Pagkatapos ibaba ang tawag, hinangaan ni Charles ang kagandahan ni Sarah at ngumiti, Baby, you are ours tonight. Kabanata 163. Matapos makabalita ang dalawa ni Treg na kanina pa naghihintay sa lobby ng hotel ay agad silang sumugod sa ika-6 na palapag. Hindi sila makapaghintay. Nakita ko lang ang picture ni Sarah na pinadala ni Charles, kumukulo na ang dugo, at hindi ako makapaghintay ng ilang sandali. Sa sandaling ito, kadadating lang nina Levi at West Junction sa Huanghao Hotel, at nakita nila ang dalawang pamilyar na likod sa isang sulyap. Anong ginagawa nila dito? May pagdududa sa kanilang mga puso, hinabol siya nina Levi at West Junction. Pagdating sa ika-6 na palapag, bumangga ang dalawa sa isang kahon. Talagang may problema. Huminto si Levi sa pintuan. Si Sarah ba ito? Hindi ba't napakaganda? Narinig ko na ang mga babaeng Chino ay magaganda, ngunit hindi ko inaasahan na ang unang babae ay nakatulog ng napakaganda. Nanginginig ang boses ni Treg at Tryson, at maririnig na hindi sila makapaghintay. Dito namin siya pinatulog. Isa pang boses ang lumabas, si Charles iyon. Lumingon si Levi at sinabi kay West Junction, huwag kang papasok kahit anong tunog ang marinig mo. Nang makita ang nakakatakot na hitsura ni Levi, walang malay na tumanggo si West Junction. Boom! Nang magsisimula na, biglang bumukas ang pinto ng box.
Nakita ng lahat na may pumasok. At tumalikod ang lalaki at nilock ang pinto. Nang makita si Levi, agad na sumigaw sina Treg at Tryson, kapatid ko siya. Siya ang bumugbog sa atin. Matalas at matalas ang mga mata ni Charles, ikaw si Levi. Well, ako ito. Nang makitang nakilala siya ng kabilang partido, naunawaan ni Levi na ito ay pinag-isipan at siya ay dumating upang ipaghiganti ang kanyang sarili. Ngumisi si Charles, sige, kailangan mong bayaran ang halaga ng pang-aapi sa kapatid ko. Itali ka ngayong gabi at tingnan mo kung paano tayo nakikipaglaro sa iyong asawa. Hihihi. Ang mga puti at itim na tao sa buong silid ay nagpakita ng maalay ng ngiti. Sa tingin nila, mag-isa lang si Levi, at siguradong kukunin siya ng 8. Dahan-daang naglakad si Charles at ang iba pa patungo kay Levi. Boom! Biglang hinayla ni Levi si Charles pababa, sinipa siya sa binti na may basag na buto. Sumigaw siya na parang baboy at bumagsak sa lupa. Boom! Bitak! Nabali bigla ang pulso ni Treg. Bitak! Tinanggal din ang braso ni Tryson. Kuwit, narinig ko ang tunog ng mga sirang buto at hiyawan. Hindi maisip ng West Junction kung anong uri ng trahedya iyon. Binuhat ni Levi si Charles at isinubsob ang mukha sa mainit na kawali. Direktang namatay si Charles dahil sa sakit. Gusto mo bang uminom? Okay, uminom ka ng sapat. Marami pa ring alak sa kahon. Kinuha ni Levi ang isang buong bote ng alak at ibinuhos ito sa bibig ni Treg. Oo, sa kabila ng pagpupumiglas, idiniin siya ni Levi at nagbuhos ng mga bote ng espirito sa kanyang bibig. Nang malapit na siyang masuka ay sinampal siya ni Levi. Matapos hindi malaman kung ilang bote, namamaga na ang tiyan ni Treg, at dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig nang humiga siya sa lupa at gamulong sa sakit. Malinaw, ang pag-inom ng labis na alak ay nagdulot ng pagdurugo ng tiyan. Binigyan din ng alak si Tris ni Levi, at sa wakas ay nahimatay siya dahil sa pagdurugo ng tiyan. Ganoon din ang nangyari sa iba pang 5 tao. Pagkatapos ng lahat ng ito, kagigising lang ni Charles. Hinayla ni Levi sa harap niya, isang palayok ng mamantika na sopas ang ibinuhos sa kanyang tiyan. Malubhang nasugatan ang lalamunan, tiyan at iba pang organo ni Charles. Napakasakit niya na hindi man lang siya makagawa ng ingay. Galit na galit si Levi ngayong gabi. Kabanata 164. Naglakas loob silang magpakulay ng mga plum. Naghahanap lang ng kamatayan. Siyempre napakamura para sa kanila na mamatay, kaya ginamit ni Levi ang pamamaraang ito. Matapos maghintay ng mahabang panahon si West Junction, sa wakas ay lumabas si Levi. Gayunpaman, binuhat niya si Sarah sa kanyang likod at kinaladkad ang kanyang maliit na sekretarya. Hindi pa handa ang pagkain ngayong gabi. Iimbitahan kita sa hapunan sa susunod. Tulungan mo akong ibalik ang taong ito. Ibinigay ni Levi ang maliit na sekretarya kay West Junction. Okay, huwag kang mag-alala. Bago umalis si West Junction, tiningnan niya ang kahon, anong klaseng eksena iyon, na may dugo sa sahig. Maya-maya pa ay umalis na si Levi, umalangaw dito ang tunog ng ambulansya. Isa-isang dinala pabalik sa ospital si Charles at ang iba pa. Ang pag-inom ay nagdulot ng matinding pagdurugo sa tiyan, matinding paso sa lalamunan, at mga nasirang organ. Hindi maisip ng lahat na ang pag-inom ay maaaring uminom ng ganito. Hindi nakatulog si Sarah hanggang hating gabi. Nang makita niya si Levi sa tabi niya, nakahinga siya ng maluwag. Matapos malaman ang sitwasyon, labis na nagalit si Sarah. Malungkot ang mukha ni Levi. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Charles at ng iba ang kabaligtaran na kaliskis ni Levi. Ang mabuhay ay isa ng pinakadakilang regalo ni Levi. Nag-aalalang tanong ni Sarah, hindi mo sila pinatay, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ito ay isang maliit na aralin. Kuwit, kinabukasan, madaling araw, may kumatok sa pinto. Pagkabukas ni Sarah ng pinto, nakita niyang sina Doug, Dale at iba pa iyon. May nangyari, natutulog ka pa ba? Galit na sabi ni Doug. Anong problema? Nagbago ang mukha ni Sarah. Ito ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ninyo ni Levi kagabi. Umirap si Doug. Kagabi, inabuso ni Levi ang 8 tao kabilang si Charles mula sa Fick Catering upang uminom hanggang sa punto ng matinding pagdurugo ng gastrointestinal. Nagdusa pa si Charles ng malubhang pinsala sa kanyang mga organo. Nasa panganib ang lahat. Ha, talaga. Matapos makinig, namutla ang mukha ni Sarah. Ito ang sinabi ni Levi tungkol sa maliit na parusa. Hindi maganda para sa iyo na masaktan ang isang tao. Gusto mong masaktan ang ganyang tao.
Ikinalat ni Doug ang kanyang mga kamay, okay lang, isa itong malaking sakuna. Tapos na ang kumpanya mo sa Huating, at tapos na ang lahat ng kumpanya sa pamilya ko Logan. Nag-aalalang tanong ni Sarah, ano ang problema ni Lolo? Hindi mo ba alam, ang Fick Catering ay miyembro ng Case York Chamber of Commerce. Ngayon si Fan Ducheng, ang chairman ng Fick Catering, ay naglabas ng walang awa na pahayag at mabangis na gumanti sa amin. Sa kasalukuyan, ang kadena ng kabisera ng pamilya Logan ay nasira, at ang lahat ng mga channel at mga kasosyo ay nasira. Tapos na rin ang iyong proyekto sa Chengxi Ecological Park. Sabi ni Doug. Sure enough, natanggap agad ni Sarah ang tawag. Si Wang Hongyuan, ang dating namumuhunan sa proyekto ng Chengxi Ecological Park, ang talagang nag-withdraw ng kanyang puhunan. Sa isa pang tawag, binawi rin ni si Yuan ang kanyang puhunan. Kuwait, hindi nagtagal lahat ng 10 mamumuhunan ay humingi ng withdrawal. Biglang tinina ng Plum ang kanyang mukha na parang abo. Ayan yun. Tapos na ang lahat. Kapag ang mga taong ito ay nag-withdraw ng kanilang kapital, ang proyektong Eco Park ay aalisin. Malaki pa nga ang kailangan niyang bayaran. At ang malaking problema sa catering ni Fick, ang mga luha ay umagos ng hindi kasiya siya. Malinaw na si Charles at ang iba pa ang gustong gumawa ng mali sa kanilang mga sarili, kaya bakit sila mananagot para sa kanilang sarili? Ang Case York Chamber of Commerce. Iyan ay mula sa Case York Chamber of Commerce. Lahat ay ginawa ni Levi. Levi, ang mga kawalang katarungan ay may kanilang mga ulo, ngunit ang mga utang ay may kanilang mga may-ari. Ang lahat ay lumapit kay Levi sa unang pagkakataon. Levi, anong ginawa mo? Alam mo ba sa puso mo? Gustong sampelan ni Doug si Levi ng ilang beses. Kabanata 165. Natural na narinig ito ni Levi. Nagsipilyo siya at walang pakialam na sinabi, okay lang, ano ang kinakatakutan mo? Anong ibig sabihin ng maging okay? Lahat ng kumpanya sa pamilya Logan ay paralisado. Pati ang kumpanya ng asawa mo ay tumigil na sa paggana. Galit na sabi ni Doug. Malamig na sabi ni Mike, dahil lang sa iyo kaya kami naging ganito ngayon. Ano ang dapat mong gawin? Ayos lang, masosolusyonan din. Walang pakialam si Levi. Mabuti. Okay lang yan, may paraan tayo para masolusyonan ang problema natin. Galit na kinuha ni Doug ang pamilya Logan. Walang magawang tiningnan ni Dale ang kanyang manugang. Napakaganda ng unang 2 araw, lalo na para sa mga dayuhan. Pero ngayon medyo disappointed ako. Tamang iligtas si Sarah, ngunit maaari mo itong ituro ng basta-basta. Tungkol naman sa pagpapahirap sa mga taong ganyan. Nagkaproblema ka ba ngayon? Nang makitang pinag-uusapan ni Edith si Levi, ipinagtanggol ni Sarah, hindi ko sinisisi si Levi sa bagay na ito, ngunit napakawalang ingat ko kung ako ang sisihin. Ngunit ano ang magagawa ko kung may nangyari? Handa na si Dale na puntahan ang bahay, ngunit sa huli, wala na ang pera, at mawawalan siya ng pera kapag wala siyang sasabihin. Sabik din si Sarah, hahanap ako ng paraan. Si Levi lang ang parang okay na tao. Di nagtagal, biglang tumawag ang financial account ng kumpanya at sinabi kay Sarah na kinuha ni Doug ang 1 bilyon sa account ng kumpanya. Ito ay ang espiritual na pinsala na binayaran ng pamilya Shaw. Nambubuli si Dad. Binayaran ng pamilya Shaw si Sarah para sa perang ito. Anong karapatan nilang kunin ito? Mapapaiyak na si Dale sa galit. Lalong naagrabyado sina Sarah at Edith. Nagkusa si Dale na tumawag at magtanong. Kasalanan ni Levi. Dapat magbayad si Levi ng kabayaran. Hindi ba isang pagmamalabas para sa iyong pamilya na pasanin ang kabayarang ito? Malamig na sabi ni Doug. Ikinuyom ni Dale ang kanyang mga kamao sa galit. Tay, medyo hindi makatwiran ito. Ano pa, bago ka tahimik na lumayo, ito ay paglustay sa pondo ng bayan, di ba? Kung mag-online ako, illegal ka. Malamig na sinabi ni Doug, okay, pagkatapos ay pumunta ka sa pulisya at arestuhin ako. Ako, natahimik si Dale. Paano ka hindi tumawag ng pulis para hulihin ang sarili mong lousy? Higit pa rito, si Doug ay isa rin sa mga direktor ng Huating Company, at walang malinaw na setting ng pagbabahagi. Maging ang paglilitis ay mahirap. Kaagad pagkatapos, ninisya ni Doug, kung gayon, huwag kalimutan, kapag ninakaw mo ang sertipiko ng real estate at ang ari-arian ng kumpanya para sumugal sa pera, kung kukuha ako ng ebidensya, matatapos ka ba? Tay, ako, sa bagay, masyado kang masungit para gumawa ng mga bagay.
Sa sobrang galit ni Dale ay ibinaba na niya ang telepono. Matapos kunin ng pamilya Logan ang 100 milyon, ang kanilang krisis ay madaling nalutas, at maaari silang kumita ng karagdagang pera. Ngunit ang kumpanya ni Sarah ay nasa desperasyon. Walang magawang bamantong hininga si Edith, hindi naman, palagi naman silang ganito. Sanay na tayong lahat na binubuli. Matagal na nilang tinitignan ang perang ito at aalisin din nila ito sa madaling panahon. Maraming tao ang nakaranas nito, at kadalasan ang huling mandaya ay ang kanilang mga kamag-anak. Kapag ikaw ay mabuti, sila ay naiinggit at naiinggit sa pagkahilig sa iyo, at pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakadugo ng nakabuka ang mga bibig. Kapag natalo ka, walang tutulong sa iyo na kamag-anak. Hindi lang nila susubukang tapakan ang iyong paa, kundi pipigain pa nila ang iyong natitirang pera. Masyadong marami ang naranasan ni Dale at Edith sa bagay na ito. Dahil itinuring nila si Doug bilang kanilang ama at ibang tao bilang mga kamag-anak, hindi nila mailigtas ang mukha at hindi maglakas loob na lumaban. Sa oras na ito, natapos na si Levi sa paglalaba. Nagbuhos siya ng isang tasa ng mainit na gatas at nagtanong, Sarah, lahat ng 10 kumpanya ay nag-withdraw ng kanilang kapital. Kabanata 166. Tumanggo si Sarah, oo, tinatayang kailangan nilang magbayad ng naaayon. Humigop si Levi at ngumiti, well, okay lang, pinagsisisihan nila. Anong ibig mong sabihin? Ang plum dye ay medyo tuliro. Teka, may mamumuhunan. At iba pa, napangiti si Levi. May paraan ka ba? Napatingin si Sarah kay Levi na may pagdududa. Sarah, mga magulang, makatitiyak kayo na malulutas ang bagay na ito sa loob ng araw na ito. Si Levi ay matatag na nakaupo sa dayute. Ngunit ito ang Case York Chamber of Commerce. Alam ng sino mang nagnenegosyo sa Case York ang Case York Chamber of Commerce. Bilang karagdagan sa 4 na higanti, ang Case York Chamber of Commerce ay may 8 direktor. Ang chairman sa likod ng Fick Catering ay si Fan Docheng, isa sa 8 direktor. Ngayon gusto ni Fan Docheng na ipaghiganti si Charles. Sa madaling salita, ang 10 kumpanya na namuhunan kay Sarah ay nag-withdraw ng kanilang kapital. Ang mga channel ng kumpanya ni Logan ay naputol lahat. Ito ang kakilakilabot na bagay tungkol sa Case York Chamber of Commerce. Sa araw na ito, ipinakakalat ng bilog ng Case York ang bagay na ito. May nasugatan ang asawa ni Sarah, at lahat sila ay humingi ng malaking kabayaran. At ang Case York Chamber of Commerce ay naglabas ng mensahe walang sino man ang pinapayagang mamuhunan kay Sarah, kung sino ang mamumuhunan ay kalaban ng Case York Chamber of Commerce. Sa orihinal, maraming kumpanya ang interesado sa matabang bahagi ng proyekto ng Chengxi. Lalo na kamakailan lamang ay nagpakita ito ng magagandang prospect. Gusto nilang mag-invest. Bilang resulta, sa sandaling lumabas ang babala mula sa Case York Chamber of Commerce, natahimik ang lahat. Isolated. Palibhasa'y ganap na naiipit sa industriya, walang puwang para sa kaunting kanlungan. Tapos may masamang balita, isa-isang nag-resign ang mga empleyado ni Sarah. Maging ang munting sekretarya na kasama kagabi ay nagbitiw. At naglabas ng pahayag ang munting sekretarya si Charles at ang iba ay hindi umiinom ng alak kagabi, lalo pat gumawa ng anumang mali, ito ay isang ordinaryong hapunan sa negosyo. Ang pinakamahalagang bagay ay nakita niya mismo ang eksena ng pambubugbog at pang-aabuso ni Levi, at handa siyang maging saksi. Boom! Matapos makita ang balitang ito, nablangko ang utak ni Sarah. Nabili na daw yung little secretary. Ito pala ay isang maling patoto. Halatang lasing siya kagabi. Kung hindi dahil kay Levi, ang munting sekretarya na si Westing ay tiyak na mapapahamak ni Charles at ng iba pa. Iniligtas siya ni Levi. Sa kabaligtaran, ang biyaya ay maghihiganti. Ang makatotohanang bersyon ng magsasaka at ang ahas. Hindi ito masyadong maintindihan ni Sarah. Ang maliit na sekretarya na ito, si Westing, ay espesyal na pinili niya mula sa mga bagong nagtapos. Sa hindi inaasahan, ito ang kaso. Naiintindihan ng iba ang umalis, ngunit siya. Nakaupo sa opisina, mukhang malabo si Sarah at dumanas ng hindi pa nagagawang suntok. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng opisina. Dumating ang ilang taong nakasot at sapatos. Miss Logan, taga-Docheng Law Firm kami. Ang pangalan ko ay Liu Yufeng. Tinanggap kami ni Mrs. Charles. Balitaan kita dito. Dahil ikaw at ang asawa mong si Levi ay nagdulot ng malaking pinsala sa 8 tao kabilang si Charles, hinihiling namin sa iyo na magbayad ng 800 milyon.
Tingnan mo ito. Ibinigay ni Liu Yufeng ang compensation book kay Sarah. Namutla ang mukha ni Sarah matapos itong basahin. Kung hindi mo ito malulutas ng pribado, kakasuhan ka namin ng asawa mo, si Levi. Ngayon ay marami na tayong ebidensya, kabilang ang surveillance video, witness evidence mula sa hotel service staff, at ebidensya mula sa iyong secretary, Miss Westing, na naruroon sa pinangyarihan. Dahil sa patuto at pinsala ng ating 8 biktima, ang posibilidad na manalo sa kaso ay dapat na 70%. At Miss Logan, tingnan mo itong injury report. Sa tingin mo may choice ka. Kabanata 167. Ang Dacheng Law Firm ay binuksan ng kanyang kaklase na si Dorenhey, isang law firm na may mataas na tagumpay sa Case York. Iilan sa kanilang mga kaso ang hindi nagtagumpay. Ang mukha ni Sarah ay mapatla, at ang kanyang puso ay malamig. Matapos matanggap ang ulat ng pinsala, nagulat si Sarah. Hindi ko maisip kung anong paraan ang ginamit ni Levi kagabi. Ngunit ang mga kahihinatnan ay maaaring isipin siya at si Levi ay may isang malaking kaganapan. Sa ulat ng pinsalang ito at sa mga saksing ito, sapat na iyon para magdusa sina Levi at Sarah. Bagamat may ginagawang mali si Charles at ang iba kay Sarah, walang ebidensya. Nakatadhanang bugbugin. Bukod dito, Miss Logan, masasabi ko sa iyo na ako ay isang abogado ng gintong medalya sa Case York. Simula nang dumating ako sa Dacheng Law Firm, nakakuha ako ng mahigit 200 kaso ng malaki at maliit sa loob ng 10 taon, at hindi ako nabigo ni minsan. Ikaw ay walang exception sa oras na ito. Pag-isipan ng mga kahihinatnan. Ngumisi si Liu Yufeng. Ngumiti din ang katabi niyang katulong at sinabi, nabalitaan ko rin na kalalabas lang ng kulungan ng asawa mong si Levi. May criminal record siya. Oo, kung pupunta ka sa korte, ang asawa mo ay makukulong muli. Kinokontrol ng mga abogadong ito ang lahat para pilitin si Sarah na mamatay. Bueno, Miss Logan, pag-isipan mo ito, hinihintay namin ang iyong tugon. Umalis si Liu Yufeng at ang iba pa. Iniwan si Sarah, malapit na akong umiyak. Subukan ito sa Dorenhey. Siya ay hinabol ang kanyang sarili noon, ngunit tinanggihan. Nahirapan si Sarah na hanapin ang telepono ni Dorenhey at tumawag. Oh, ano ang naging dahilan kung bakit namin tinawag na Logan Dahuahua? Isang gulat na boses ang bumungad. Napangiti si Sarah na nag-aatubili, hello matandang kaklase, sinabi ko lang, may problema ako ngayon. Well, alam ko, ang asawa mong si Levi ang tumalo kay Vic Dining Charles at sa iba pa. Oo, kung ang mga matandang kaklase ay makakatulong sa akin na labanan ang demanda na ito, ang presyo ay madaling sabihin. Pakiusap ni Sarah. Ngumiti si Dorenhey at sinabing, well, alam ko ang demanda na ito. Kinuha ito ng aking abogado ng gintong medalya. Maaaring medyo mahirap para sa iyo na manalo sa demanda. Sarah, dahil sa mukha ng matandang kaklase, ipapayo ko sa iyo na magsabi ka. Kung ayaw mong mamuhay sa isang hamak na tulad ni Levi, hayaan mo siyang makulong, at pagkatapos ay makakahanap ka ng isang mabuting lalaki na mapapangasawa mo. Sa mga kaklase na ito, sino ang hindi mas magaling sa kanya? Sabihin mo lang, ang aking Dacheng Law Firm ay umuunlad sa nakalipas na 10 taon. Mayroong ilang mga abogado ng gintong medalya. Hinikayat ni Dorenhey. Agad namang depensa ni Sarah, hindi si Levi ang sadyang nagpatalo kagabi. Si Charles at ang iba pa ang naglasing sa akin at gustong gumawa ng mali. Walang nagawa si Levi hanggang sa dumating siya. Agad na sinabi ni Dorenhey, imposible. Magkaibigan na kami ni Mr. Charles sa loob ng maraming taon. Sa pagkakaalam ko, gentleman ito. Hinding-hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon. Maginoo rin ang mga kaibigan niya. Not to mention wala kang sasabihin. Oo, ikaw. Hindi inaasahan ni Sarah na magsuot sila ng kanyang kaklase na si Dorenhey ng pantalon. Sarah, huwag kang mag-alala. Hikayatin ko ang abogadong si Liu Yufeng na labanan ang demanda na ito at subukang hatulan si Levi ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ay aalisin mo ang hamak na ito. Napangiti si Dorenhey nang may pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain. At saka, hindi ka qualified na suriin ang pagkatao ng asawa ko. Galit na ibinaba ni Sarah ang tawag. Sa kabilang panig, sa opisina ng direktor ng Dacheng Law Firm. Inilagay ni Dorenhey sa isang suit ang kanyang mga binti sa mesa, hawak ang kape sa kanyang kamay. Kabanata 168.
Matapos malaman ang tungkol kay Sarah kagabi, kinuha niya ang kaso sa lalong madaling panahon at tinulungan din si Van Docheng na magmungkahi. Ngumiti siya at sinabi, sabihin kay Mr. Van Docheng, hayaan niyang gamitin ang kanyang relasyon para utusan ang lahat ng law firm sa Case York na huwag kunin ang kaso ni Sarah. Tumanggo ang nakatayong katulong, I see. Di nagtagal, lahat ng malalaking law firm sa Case York ay nakatanggap ng utos, walang sino man ang maaaring pumalit sa kaso ni Sarah. Naghahanap pa rin si Sarah ng mga malalaking law firm na hanggal na magdala sa kanya ng demanda. Dahil dito, narinig ng bawat isa na si Sarah iyon at direktang tumanggi. Totoo ito para sa higit sa 100 magkakasunod na kumpanya. Agad na napagtanto ni Sarah na ito ay pinag-isipan. Pinipilit ang sarili kung maging desperado. Kung gusto niyang pasukin si Levi, kailangan niyang sirain ang lahat. Agad niyang tinawagan si Levi. Nang dumating si Levi ay nagulat siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang problema. Minaliit niya ang background ng Charles Case York Chamber of Commerce. Ito ay kahit na hindi inaasahan na isang Dorenhe ay pansamantalang ipasok. Si Levi ngayon ay maaaring magbayad ng 800 milyon o pumunta sa korte. Ngunit hinanap ko ang lahat ng mga law firm ngayon, at walang sino man ang handang kunin ang kaso. Sigaw ni Sarah, hindi mo kailangang isipin ito. Hinaranggan ng mga tao ang lahat ng iyong mga kalsada sa likod. Napipilitan kang desperado, at pagkatapos ay magkakaroon ng isang follow-up na tawag, maniwala ka o hindi. Lalong lumawak ang ngiti ni Levi. Oo naman, dumating kaagad ang mga tao mula sa Fixed Catering and Legal Department. Kinakailangang magbayad si Sarah ng 300 milyon bilang kabayaran. Ang dahilan ay hindi lamang sinaktan ni Sarah ang chairman ng Fixed Catering, ngunit nabigo din na simulan ang proyekto ng kooperatiba sa oras. Nilabag nito ang kontrata. Sinasabi ng kontrata ng 10 beses ang kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Bago makahinga si Sarah, nagpadala si Van Docheng mula sa Case York Chamber of Commerce ng mga tao. Sinabi na handa siyang bilhin ang kumpanya ni Sarah, kabilang ang proyekto ng Chengxi Ecological Park, sa presyong 300 milyon. Boom! May gumugulo sa isip ni Sarah. Planado ang lahat. Ang mall ay parang battlefield. Sunod-sunod ang mga pakulo ng mga taong ito. Kahit na ang mga buto at dumi na lalamunan ng mga tao ay hindi iiwan. Ang Van Docheng ay ang pinakamalaking shareholder ng Fixed Catering. Nakuha niya ang kumpanya ni Sarah sa halagang 300 milyon. Pagkatapos ay ibinalik ni Sarah ang 300 milyon sa catering ni Fixed. Ito ay katumbas ng pagtitina ng mga plum sa lahat ng bagay na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon nang hindi gumagastos ng 1 sentimos. Pero kung hindi magbenta si Sarah, titigil sa paggana ang kumpanya, masisira ang capital chain, at mauubos ang mga empleyado. Kung mas matagal ang mga proyekto at kumpanya ng higit sa 1 bilyon ay inilalagay sa dulo, mas mababa ang presyo. Ang 300 milyon ay itinuturing na isang magandang presyo. Ang paglipat ni Van Docheng at Dorenhe ay ganap na perpekto. Kinuha nila ang lahat ng mayroon si Sarah at matagumpay na ipinakulong si Levi. Ang taong ipinadala ni Van Docheng ay ngumiti at nagsabi, kailangan ni Miss Logan na magbayad ng 300 milyon para sa mga na-liquidate na pinsala. Nagkataon lang na 300 milyon ang acquisition capital natin. Kung pumayag si Miss Logan, dadaan tayo sa mga formalidad on the spot. Nag-alinlangan si Sarah. Ang 3 bilyong dolyar na parusa ay isang katiyakan. Hindi ko mapigilan. Gusto niya talagang pumayag. Miss Logan, huwag mo nang isipin iyon. Sa bukas, ang iyong kumpanya at proyekto ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng 200 milyon. Udyok ng lalaki. Pilit lang pumayag si Sarah. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Levi, hindi ba 300 milyon lang? Hindi kayang bayaran. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Levi. Kasama ang plum dye. Hindi ba 300 milyon lang? Masyadong malaki ang tono na ito. Don't worry, I can afford 30 billion. Maghintay ka na lang bukas. Kabanata 169. Tumingin si Sarah kay Levi at nagtanong, gusto mo ba talagang bayaran ito? Saan mo nakuha ang pera? Sino ang nagsabi na ibalik ang pera? Bakit? Hindi natin kasalanan. Napangiti si Levi. Ngunit may mga dahilan at katibayan ang mga tao, wala tayong pagpipilian kundi magbayad. Hinaplos ni Sarah ang kanyang mga templo na masakit ang ulo. Ikaw naman, magtrabaho ng tapat ngayon, simulan mo ng normal ang proyekto at lahat tungkol sa kumpanya. Maaring magbitiw ang isang tao,
ngunit maaari kang magpadala ng isang pahayag basta ang taong nagbitiw at umalis, ay hindi nais na bumalik muli. Pagkatapos ng krisis, dagdagan mo ang sahod at benepisyo para sa mga empleyadong nanatili sa panahong ito. Panipi, umayos si Levi. Ngunit ngayon ang kumpanya ay malapit nang huminto sa pag-opera, walang namumuhunan, walang pera. Higit pa rito, ang Case York Chamber of Commerce ay nagpataw ng pagbabawal. Sino ang nang-ahas na mamuhunan ay laban sa Case York Chamber of Commerce? Sinong malalakas loob? Nag-alinlangan si Sarah. Makinig ka lang sa akin, may mamumuhunan ngayon. Lumapit si Levi. Malaki pa rin ang tiwala ni Sarah kay Levi. Nagbigay siya ng notice empleyado na nagbitiw at umalis ay hindi kailanman tatanggapin ng kumpanya. Matapos may padala ang anunsyo, nagdulot ito ng maraming pang-aabuso. Hindi ako babalik kahit kunin ako ng kumpanya. Oo, malugi ito. Ano bang pinagkukunwari mo? Kuwit. Para sa kawalang hiyaan na ito, tahimik na nagtiis si Sarah. Sa oras na ito, isang Maybach ang pumarada sa harap ng gusali ng opisina ng Huating Company. Ilang tao ang lumabas ng sasakyan, at ang leading man ay nakasuot ng suit at sunglasses. Si Alton ang hindi isang instructor ngayon at nagsilbi bilang presidente ng kumpanya. Hello, pakisabi kay MS Sarah at sabihin na si Graham Nanchuan, ang chairman ng Garrison Group, ay may hahanapin siya. Pagkatapos sabihin ng secretary ni Kirin sa receptionist, sinabi niya kaagad kay Sarah. Tapos dumating si Sarah para batiin siya ng personal. Pinangunahan ng kabayong may sungay ang mga sundalo na lumaban, at mayroong isang hanay ng mga sundalong nagsasanay. Ngunit ang ganitong uri ng negosasyon sa negosyo ay hindi sanay. Dumiretso siya sa punto at sinabing, Miss Sarah, matapos kong marinig ang tungkol sa proyekto ng iyong kumpanya, handa akong mamuhunan at bumuo ng magkasama. Mamuhunan ng 300 milyon sa maagang yugto. Kung maaari, direktang pipirmahan ito ni MS Sarah. Kinawian ni Alton ang kanyang kamay, at diretsyong inabot ng sekretarya ang kontrata kay Sarah. Matapos basahin ang kontrata, nagulat si Sarah. Ito ay isang pamumuhunan, ngunit ito ay talagang nagpapadala ng pera. Sinabi muli ni Alton, kung gayon mayroon kaming isang proyekto sa parmasyutiko. Balita ko meron din itong negosyo sa kumpanya mo kaya ipinasa kay MS Sarah ang project na ito. Ang sekretarya ay nagbigay ng isa pang kontrata. Bagamat ang proyektong ito ay 100 milyon lamang, ito ay higit sa lahat ay dahil sa limitadong kapasidad ng kumpanya ni Sarah, na maaari lamang kumain ng marami. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Miss Sarah. Tanong ni Alton. Ginoo Graham, syempre payag akong pumirma, salamat. Excited na sabi ni Sarah. Ngunit tumingin siya kay Alton na may pagtataka, Mr. Hindi alam ni Graham kung may hindi ko dapat itanong. Bakit pinili ni G. Graham na mamuhunan sa sandaling ito? Wala talaga akong maisip na magandang dahilan. Ngumiti si Alton at sinabi, una, optimistiko ako sa mga prospect ng iyong proyekto. Pagkatapos ng lahat, ang Case York Municipal Administration ang pangunahing focus. Pangalawa, hindi ako natatakot sa Case York Chamber of Commerce. Kung gayon, ano ang relasyon ni Mr. Graham at Levi? Biglang tanong ni Sarah. Sumagot si Kirin ng hindi malay, akin siya, mas optimistic ako sa talento. Ang gamot at teknolohiya ng Garrison Group ay namumukod tangi noong panahong iyon, at ako ay nalungkot. Kaya naman binili ko ang Levi at Yejia. Ngayon ang pamumuhunan. May mga dahilan para dito. Kabanata 170. Oh, kung gayon naiintindihan ko. Ang misteryosong pamumuhunan ni Mr. Graham sa Huating Company ay mabilis na kumalat sa buong Case York. Lalo na kumalat sa pandinig ng Case York Chamber of Commerce. Sa isang gusali ng opisina, si Fan Docheng, na namamaga at mataba, ay humihit-hit ng tabako. Ano ang background ni Graham Nanchuan? Bakit hindi mo pa ito narinig dati? Ang katulong sa likod niya ay nagsabi, nasuri namin, at ang kanyang impormasyon ay literal at hindi mahahanap sa malalim na antas. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pamilya Xiao. Binigyan ko talaga siya ng Garrison Group at ng Garrison Family Group. Tingnan ang transaksyon sa pagitan ng pamilya Xiao at Graham Nanchuan. Tagahanga Docheng daw. Napangiti siya at sinabing, how about Sarah's investment? Hindi bababa sa Levi ay hindi maaaring panatilihin siya. Kung maglakas loob kang hawakan ng aking anak, kamatayan iyon. Walang nakaisip na anak pala niya si Charles. Matapos matanggap ni Sarah ang puhunan, normal na ang operasyon ng kumpanya.
Ngunit ang mga liquidated damages at compensation ay babayaran pa rin. Nang walang napakaraming pera sa isang panahon, kailangan pa ring makulong si Levi. Nag-aalala pa rin. Magkasama ngayon sina Levi at Wesley. Tumawa ng malakas si Wesley matapos marinig ang pangyayari. Haha, may nang-ahas na magpadala sa iyo ng general sa bilangguan sa mga araw na ito. Si Levi ay humihit-hit ng sigarilyo, ang pangunahing dahilan ay hindi ko inaasahan na ang mga dayuhang ito ay manggagaling sa Case York Chamber of Commerce. Ano ang dapat gawin ng general? Tanong ni Wesley. Ang una, hayaang matagpuan ang pinasinungalangang patoto ng isa-isa. Ang pangalawa ay ang pag-areglo sa abogado, at pangatlo, ang pagpapakita ng ebidensya para ipatapon ang mga dayuhang ito. Lumapit si Levi. Ebidensya. Pero balita ko walang ebidensya. Natigilan si Wesley. Tumawa si Levi. Agad namang nag-react si Wesley. Ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Levi. Si Levi sa larangan ng digmaan ay hindi lamang malakas sa kakayahan sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa 10,000 mga kaaway. Isa rin siyang resourceful military division. Ito ay isang maliit na bagay sa kanya. Obviously, nag-iwan siya ng ebidensya sa nangyari kagabi. Kinagabihan, hinanap ito ni Suzako, ang waiter na nagpatotoo sa restaurant. Si Levi at Wesley ay personal na pumunta sa Westing, ang maliit na sekretarya ni Sarah. Tungkol sa kanyang asawa, si Levi mismo ang dapat gumawa nito. Sa sandaling ito sa Space Bar sa Case York, ang mga kabataan ay buong-buo na inindayog ang kanilang mga katawan sa musika. Ngayon, pagkatapos matanggap ni Westing ang 1,000,000 reward mula kay Fan Ducheng, inimbitahan niya ang mga kaibigan sa bar para magsaya. Hindi lang ang upuan ng card ang VIP 1, kundi pati na rin ang isang Shenlang package na nagkakahalaga ng 180,000. Nang dumating si Levi, si Westing at ang iba ay naguhugas ng kanilang mga kamay gamit ang isang bote ng 10,000 Red A champagne. Umupo si Levi sa tabi ni Westing na may kalmadong ekspresyon, at nakangiting sinabi, "Hastag bang sayangin ang perang ibinigay ni Fan Ducheng?" Natigilan si Westing sa sinabi ni Levi. Kailan ba may dagdag na tao sa tabi niya? Bakit ikaw, Levi? Anong pinagsasabi mo? Napagtanto ni Westing na pagkatapos na makilala si Levi, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Ngumiti si Levi at sinabing, "Nag-iinuman ka sa bar ng ganitong oras kagabi. Naalala ko lasing ka. Iniligtas kita at nagayos na may magbabalik sa iyo." Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Westing, at itinanggi niya ito. "Ano ang sinasabi mo? Hindi ako lasing kahapon. Walang eksena mula sa iyo para iligtas ako." I-edit. Magpatuloy. Napangiti si Levi. Sa oras na ito, ang ilan sa mga kasamahang lalaki ni Westing ay tumayo at nagtipon sa paligid ni Levi. "Sino ka, bata? Anong problema?